We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Ani ana mga unang balita. Nag-viral sa social media ang baratong presyo sa regular o well-milled rice sa Valencia City sa public market sa Bukidnon nga miabot sa 38 pesos lang ang kilo. Gipasabot sa DTI Region 10 nga resulta kini sa ilang gihimong consultative meeting sa mga mamaligyaay ug bugas sa lugar. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gilayong nag-viral sa social media ang hulagway nga gipost sa Department of Trade and Industry Region 10 kalabot sa mga baratong presyo sa bugas sa Valencia City Public Market sa Bukidnon. Ana-ana lang manggod sa 38 ngadto sa 42 pesos ang matag kilo sa regular milled rice. Samtang mapalit sa 43 pesos to 45 pesos ang presyo sa well-milled rice. Gikumpirma sab kini sa Department of Trade and Industry kon DTI 10 ang maong presyo sa bugas. Pagpasabot sa DTI 10 nga local rice lang ang nalakip sa Executive Order No. 39 while labot ang premium rice ug imported rice. Hangtod maubos ang stocks nga naa karon sa ato ang mga rice retailers, pero atong gitan-aw man gud nga posible nga siguro mas maubos pagyud ni ang presyo sa ato ang bugas, especially atong gi-anticipate nga karong October mo peak na ang ato ang harvest season, no? So we are hoping nga mas daghan na ang supply nga sa ato ang bugas. Gidugang sa DTI 10 nga resulta kini sa ilang gihimong consultative meeting sa mga rice retailers sa Valencia City Public Market niadtong adlong Biyernes. Sumala sa DTI 10 nga ilang gipasabot sa mga rice retailer ang Executive Order No. 39 o ang pagtakda og price ceiling sa presyo sa regular milled ug well-milled rice. 30 ka mga rice retailers ang misalmot sa mong meeting. Gipadayag sab kuno sa mga negosyante og bugas ang ilang mga mulo ngadto sa DTI. Pagkahuman sa meeting, nasabutan kuno sa mga rice retailer nga tumanon ang EO39 bugti sa ilang madawat nga rice subsidy gikan sa DSWD. Ato nasabtan nga mas mahal ang ilahang pagpalit, and then pagka-effective sa EO39 kailangan nila ibaligya og mas barato ang ilahang bugas. So pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD na akitay financial assistance nga ihatag sa ato ang mga affected nga micro rice retailers nga nagsunod sa atong EO39. Sa karon nagpadayon kuno ang ilang pagtuyok sa tanang palengke sa rehiyon aron ipasabot ang EO39 sa mga rice retailer. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Priso ang usa ka 39 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City. Human nga iyang gihulga ang 19 anyos nga kanhi karelasyon nga ipakatag ang ilang mga pribadong hulagway og video kung dili makigbalik kaniya. Suspect nag-atubang karon og patong-patong nga kaso. Ani ang report. Dakpan sa mga personahe sa PNP Anti-Cybercrime Unit 10 ang 39 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City human nga gireklamo sa iyang kanhi uyab nga 19 anyos. Sumala sa kapulisan nga minagop sa ilang buhatan ang biktima human nga gihulga sa suspect nga ipakatag ang ilang mga pribadong hulagway og video kung dili makigbalik kaniya. Rason nga gilusad sa kapulisan ang entrapment operation og positibo nilang na-recover ang cellphone unit sa suspect og ang mga giingong video og hulagway sa duha. Atong gipaimbestigahan sa atong Women's Children's Protection Desk na mga investigator, kung nakita nato dito nga nagay kamatuoran. Ug diha atong gilusad ang usa ka entrapment operation dito sa may Piaping Itom sa Makabalan area. Ang suspect ana karon sa kustodiya sa kapulisan. Gisuwayan sa GMA Regional TV nga makuha ang iyang kabahin sa mong kaso
apan mibalibad na kini sa pagluwat og pahayag. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa suspect. Sama na lamang sa paglapas sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 9262 o Violence Against Women and Their Children, RA 11313 sextortion o grave threat in relation to Section 6 sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ang atong mensahe sa tanan nga na mga inani, kung na maghimo manggali sila o kalipay, dili na lang nila videohan. O katopong nanay mga video o gihimo pareha inani nga gihadlok sila, dili sila angay mahadlok. Panawagan karon sa PNP Anti-Cybercrime Group 10 ngadto sa publiko, labi na sa kababaihan, nga dili magduha-duha nga mangayo og tabang sa ila, hilabi pa kung nabiktima sa susamang modus, kini aron dali nga maaksyonan ang susamang kaso. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Nagbahad ang National Telecommunications Commission nga masilutan gayud ang mga nagaparehistro og dili insaktong impormasyon sa ilang SIM. Ani ang report? Pipila ka bulan diyang human ang deadline sa SIM registration sa gobyerno. Pipila gihapon ka mga telco subscribers ang makadawat matud pa og mga text scams gikan sa mga unknown numbers. Usa ni ini ang 29 anyos nga si Jason. Gani, nagaengganyo matud pa kuno kaniya nga mosulod sa unknown portals. Actually nagihapon ko madawat nga mga text ingon nga nakadaog kunuhay og kanang mga kwarta bitaw. Dili natuo ko nga dili na makasulod ng mga hacker o mga scammer. Pero nga nung napaman gihapon ng inana nga sistema nga makasulod gihapon ba maka-scam gihapon sa tuwa nga. Una na nga gibutiyag sa National Telecommunications Commission Region 11 nga oras nga mahuman ang deadline sa SIM registration, mawagtang na ang mga scammer. Apan dunay pagpasabot ang NTC kalabot sa padayong scam text ug calls. Siguro tanan ng mga tao nanya daw ang text scam. Ang tinuod lang wala ginato ni siya ma-anticipate nga naa gyapon di ay siya nga mogawas nga number. Galing lang kay giingon magudyari if you are only invited para nga modula sa pasugal na dili man siguro na crime or invited ka nga mosulod ani nga mga portal dili po na siya crime. Ni adtong milabayng semana, gisgutan sa mga senador ang isyu kalabot sa litrato sa usa ka unggoy nga nakalusot sa SIM registration. Butang nga gikatingad-an sa NTC, ilabi pa nga sa ilang remote registration, kauban ang nagkadaiyang telcos. Ikapila matod pa nga na-decline ang pipila ka valid ID sa registrants tungod dili kini klaro. Pagtuo sa NTC, adunay problema sa portal sa telco companies. Unya nahibaluan din nato nga doon na daghang fictitious registration nga kanang mga SIM card nga gigamit din ang tagyana mga fictitious person apil na tong naong sa unggoy dito sa pagparegister. So I think the Senate committee headed by Senator Po murag may plano sila nga mo review sa naiskutang balaod ug tan-awon nato kung asa gikan ng problema sa mga telco ba o sa pag-implement pa sa SIM card registration. Sumala sa NTC, pwede masilutan ang bisan si kinsa nga mapamatud-an nga naghatag og dili insaktong impormasyon sa ilang SIM. Fictitious registration, if you will be proven guilty under sa SIM card registration, lodo na kay penalty nga 300,000 multa plus lodo na kay imprisonment ng I think 2 years to 5 years nga pagkapriso. So these are bugat nga mga silot. Samtang aduna sab kini pahimangno aron malikay sa mga scam sa text o tawag. Sa mga pamaagi din is alertness daw kuno sa atong mga katawhan. Ug kami ug kita diri padayon gyud nanawagan nga i-validate sa mga information nga nadawat nato nga ang mugawas number lang. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, sayro nato ang perfect nga paagi sa pag-amuma sa bougainvillea nga swak sab himuong panginabuhian. Mga kapusong plantitas and plantitos, sayro nato na karong buntag kauban si Abby Caballero nga live karon dinha sa Jensen. Abby, good morning.
Maayong buntag, Kent. Maayong buntag, mga kapuso. Anaata din hikaron sa Diversion Road, Barangay Mabuhay sa General Santos City. Atong suruyon kining usa ka Bougainvillea farm dinhi. Ubani ko ninyo, let's go! Not just one, not just two, but thousands of bougainvillea ang makit-an dinhi. Rason nga makarelax kini tan-awon og nindot sab for picture taking. Paunsa ka kini gipalambo sa tag-iya. Mga kapuso, atong makauban karon si Sir Dave, ang tag-iya ni ining mga bougainvillea dinhi. Sumala niya, nagsugod sila tanom sa una aron lang pang display sa ilang balay. Apan karon, duna na sila kapin 10,000 pots. Wow, mauna ni kadaghan mga kapuso, no? So, gihimo na nila kining negosyo. Sir Dave, maayong buntag. Good morning. Ayan. Sir Dave, kanus aba mo nagsugod og tanom ni ining mga bougainvillea? 5 ka tuig na mi, sugad nga nagsugod. Ang kining among mga bougainvillea, pambalay lang unta. Kay pagkita na ako sa bougainvillea na gwapo siya, nagpalit ko tag 1.5. Dito nagsugod, anto na nanaghan tapos nananom na ko. Motong nagsugod ang business na nag-display mi diri. Sir Dave, doon ako na matikdan din Sir Dave ba saman ani. Sa usa ka punuan Sir Dave, doon na siya ilahi nga color sa bulak. Unsa ba na siya nga variety? Kini mga multicolors na bulak, lain-lain siya variety. Naay Malaysia gikan Malaysia, napoy gikan og Taiwan, gikan og India. Kini may taon to sa ni Breezerid. Imported na siya, gikan na siya ga Malaysia. Mga iba't iba. Laylay pa siya dahon, di ba? Naay green leaves na po'y variegated. May variegation. Para sa niyo? So unsang tawag sa proseso Sir Dave sa kaning pagtanom nga kaning lahi-lahi siya ang bulak? Ang tawag ang color. Ginagrap sa isa ka puno nga ordinary nga bougainvillea gikan na sa tuwang variety ato ang gisumpayan og imported na variety. So kani Sir Dave, estimate nato pila ni siya kung paliton? Kung paliton ni siya bonsai, nani siya sa 10,000 pesos. Natay tag 300 pesos dire, napoy tag 50 pesos bloom na siya. Katot siya mga ordinary nga bougainvillea lang. Unsa ba nga klima ang nindot Sir Dave nga tamnan og ani nga bulak? Ang pinaka the best gyud nga klima, init gyud siya. Init. At least 8 hours, 6 hours to 8 hours exposure siya sa init. Unsay tawag ato Sir Dave o kani kay murag agaw attention pud gyud siya. Kaning taas, unsay tawag ani lahi pud ba ni nga variety? Yang nakatap niya, nakagraph niya, laylay sa variety nga imported. Ang puno niya, dili lang ni sa tuwa nga variety. Tawag lang ko dali tangerine na variety nga puno. Tapos lang siya, gi-graft lang gihapon, grafting. Grafting lang. So karon mga kapuso, dili na ko sayangon ang higayon nga makapatudlo og grafting kang Sir Dave kay basin matingala na lang mo puhon na maligya na pud kog bougainvillea. Sir Dave, let's do this. Okay, sa pag-graph dali naman siya mag-graph. Kailangan lang sundon lang ang proseso. Para sa tanggalan nato siya mga dahon. Sa kay pag butangan nato sayo na siya. Kung dili din na siya putlon Sir Dave, unsa din siya? Kompetensya siya sa nutrients sa ato ang okay. Okay, patingan nato para. Tama ni Sir Dave. Agoy pati magunting di kahibalo. Tama ba ni dili ko kagunting. Kini siya nga variety Pink Panther Taiwan siya. Okay. Kita na siya Taiwan. Sana. Sige ako daw Sir Dave. Kani tanggalon ni siya no. Kailangan ma-flat din siya. Slowly but surely mga kapuso kay base nagmasamad ta dinhi. Side to side. Tama ba ni siya? O kulang pa? Mali na siya. Oh, mali. First try. Mali dayon mga kapuso. Unsa ba Sir Dave? Sana Paguman. Sa pika side? Sa pika side na po siya. So di gyud ay hot doon. Tapos so isuksok. Isuksokan sa yon. Kato lang pong imuhang gipanitan na portion, mura po to ang imuhang ilubong. Tapos talian.
Ayan, so ako ning balikan puhon kining among gigraph ni Sir Dave kung unsa baka ang resulta ani. So daghan kayong salamat kay Sir Dave no, og kadto mga kapuso, hinaot nga duna tay natun-an karong buntaga gani sama sa giingon ni Sir Dave kaganiha sa bisan unsa mang negosyo aron mulambo, kinahanglan gayud ang pagkugi. Hangtod sunod natong adventure mga kapuso og hangtod sa sunod natong hanep buhay. Balik usa diha sa studio. Daghang salamat, Abby Caballero, og tudluin mi anang grafting ha pag makavisit ka og Davao. Daghang salamat. Mga kapuso, this morning, makauban nato si Kapuso Hunk and Heartthrob, Luke Conde. Atong sayron ang daily workout aron ma-maintain niya ang healthy body. Ato siyang mas ilaylahon sa pakighinabi kaniya ni Justody Humamil din hilang sa Biztalk. Maayong buntag mga kapuso, karong buntaga ato makauban ang Kapuso Hunk and Sparkle artist nga si Luke Conde. Hi Luke, welcome to At Home with GMA Regional TV. Please greet all our kapuso here in Mindanao. Ayun, maayong buntag sa lahat ng Mindanaoans. How do you maintain your good physique? Siguro sa akin blessed kasi ako na yung metabolism ko. I guess until now mabilis pa rin. Oh. So by that, blessing na sa akin yun. So ang kailangan ko na lang gawin is watch yung iba kong pangkakainin para mas matulungan or mapampa yung health ko. And at the same time, pagdating naman sa workout, I see to it na compound workouts yung ginagawa ko. Gusto rin namin malaman, ano ba yung pinaka-dream role mo talaga? Isa sa pinaka-dream ko talaga, kahit nung nag-uumpisa pa ako sa showbiz, is maging isang superhero character. Whoa. Yeah, pero bukod doon, gusto ko rin yung medyo may pagka-psychotic yung role. Wow. Yung parang by day, parang kala mo jolly na tao, by day parang kala mo angel or mabuting tao, pero by night, di mo alam. Nag-iiba. Oo, it's either assassin siya or it's either serial killer siya. Invite all your kapuso here in Mindanao to follow you sa lahat ng social media accounts. Ayun, sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Mindanao, I'm inviting you to follow me on all my social media accounts. Hanapin niyo lang yung Luke Conde 07 on Instagram and on TikTok, and find Luke Conde on Facebook, as well as sa X at saka sa Threads. Maraming salamat sa oras na ibinigay niyo dito sa amin sa At Home with GMA Regional TV. Alright, tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Wala na epektong pag-ulan sa nasod gahatod sa ginabantayang low pressure area nga anaa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Namatikdan sa pag-asa ang LPA 395 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes. Nagpabiling mubo ang tsansa niini nga mahimong bagyo. Gilauman nga mahilis lang ang usa pa ka LPA nga ana sa gawas sa PAR. Hanging habagat ang magpaulan sa nasod sumala sa pag-asa. Karong buntaga lauman ang ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon ka na og mahimong halapad pag-abot sa hapon. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar, sama na lang sa mga nag-color orange o red sa mapa. Mga lugar ka na nga posible ang baha o landslide. Usa ka eroplano sa Russia nag-emergency landing sa Siberia. Hinoon 159 ka pasahero ang naluwas. Mao kini ang Ural Airlines passenger jet sa Russia nga adunay 159 ka pasahero nga gikan sa Sochi ug padulong unta sa Omsk diyang nag-emergency landing kini sa Western Siberia. Hinoon luwas ang tanang 159 ka pasahero sa mong eroplano. Apan hangtod karon, wala pa gipagawas nga report ang Russia sa hinungdan nga nag-emergency landing ang eroplano. Usa ka syudad sa Libya ang daw gibanlas sa baha human naguba ang dam epekto sa bagyong Daniel. Halos mabanlas sa baha ang Derna City sa nasud Libya human maguba ang ilang dam nga epekto sa bagyong Daniel. Sumala sa report sa Red Cross nga gibana-bana ang moabot sa 10,000 ka tawo ang missing gumikan sa grabeng baha.
Samtang mabot na sa 1,000 kapatayng lawas ang narecover sa otoridad. Gituhan sa otoridad nga musaka pa ang ihap sa mga patay sa mga musunod nga mga adlaw. Di pa klaro si Vice President o DepEd Secretary Inday Sara Duterte kalabot sa issue sa 2024 proposed budget sa Office of the Vice President. Anyang report ni Argil Relator. Gipaklaro ni Vice President o DepEd Secretary Inday Sara Duterte nga miagi sa saktong proseso sa budget hearing sa Kongreso ug Senado ang 2024 proposed budget sa Office of the Vice President. Ana-ana matud pa sa Kongreso ang desisyon kung i-grant kini o dili. Kini human sa tubag ni Senator Risa Hontiveros kaniya nga tanang ahensya nagapagawas og proposed budget o dili special ang OVP ni ini. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. And inulit-ulit namin. Nagbibigay kami ng proposal base sa alam namin, base sa trabaho namin. And the discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Gitubagsab ni VP Sara ang pangutana kung nganong si Senator Risa Hontiveros o Representative Franz Castro lang ang iyang gimension sa iyang naunang gipagulang pahayag. Bisan o pipila ka mga opisyal sa gobyerno ang may question sa confidential funds sa OVP. Oh, because I do not respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Wala pa'y tubag sila Senator Hontiveros o Representative Castro kalabot sa pahayag sa Vice Presidente. Samtang adlong Martes, personal ng eksaksihan ni VP Sara ang pag-release sa kadagatan sa kapin-14 ka turtle hatchlings sa Punta Dumalag sa Matina Playa sa Davao City. Gipangunahan sa mga bata ang pagbuhi sa 152 ka hatchlings. Matuto ang ating mga anak, ang mga bata, kung paano alagaan ang ating environment kasi karamihan ng mga malalaking adult turtles na kukuha natin galing sa dagat ay meron silang problema dahil kumakain sila ng mga plastic na lumulutang sa dagat. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Gibutiag sa kapulisan nga posibleng inside job ang nahitabong pagpanglungkab sa usa ka mall sa Tagum City. Kung asa kapin 14 million pesos nga kantidad sa alahas og kwarta ang nalimas sa kawatan. Aniyang report. Nagapadayon karon ang investigasyon sa Tagum City Police human sa nahitabong pagpanglungkab sa usa ka mall sa Tagum City sa milabayng semana. Sumala sa Tagum City Police, posible matud pa nga inside job ang nahitabo. Padayon namang investigation na ginambitihan mo to mga security guard, mga empleyado sa mall, so parayon ang investigation ang gihimo, sir. Hinumduman nga ni atong September 6 sa buntag, gikakurat sa mga empleyado dihang dunay bangag sa pader sa maong mall. Sa investigasyon sa kapulisan, gibangagan matud pa sa mga sospek ang maong pader. Pasado alas 10 sa gabi ni atong September 5. Sa narecover nga CCTV footage sa kapulisan, nahuli kam kining tulo ka lalaki nga naka-jacket o nakasuot og dabon sa nawong nga naglakaw sulod sa maong mall. Puno sila og kwan, naka-kompleto sila mga gamit, naka-power up tools. Ipanggamit nila pag-cutting atong mga kwan, mga bakal gani nga na sa mga bolt nabutangan atong sa jewelry shop atong sa ATM machine. Sa karon, ginamonitor na sab sa kapulisan ang mga pawn shop ug mga ginatunawan ug bulawan sa dakbayan aron masubay ang tulo ka sospek. Ginaawag sab karon sa kapulisan ang publiko, ilabi na ang mga establishmento nga magbuntar og CCTV ug magbantay sa mga kaduda-duda nga lihok sa palibot. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Kritikal ang kondisyon sa usa ka lalaki sa Zamboanga City human kini gipusil sa riding in tandem suspects nga daling miikyas human sa pagpamusil. Gilayong gidala sa ospital ang 32 anyos nga si Christopher Sarapudin human kini gipusil sa riding in tandem suspect sa Sunrise Drive, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Sa investigasyon sa kapulisan, papauli na ang biktima kauban ng iyang mga higala gikan nag-inom sa maong barangay human nga kalit lang giduol sa mga sospek ang biktima ug gipusil ug dayon nga misibat. Nakaangkon og samad pinusilan sa likod nga bahin sa ulo ang biktima. Na-recover sa crime scene ang 4 ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola.
Nagpahigayon pa og hot pursuit operation ng kapulisan batok sa mga sospek. Matod sa kapulisan, may kalabutan kuno sa illegal nga droga ang motibo sa pagpamusil. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayon ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Ralph Waldo Emerson, usa ka American poet. The first wealth is health. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa tumang kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa tumang kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matagadlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.